Subukan mong masdan ang ating paligid. Nagbabalik po ang tulong ko pasa mo sa TV5, ang tanong ng bayan. Bakit maraming taong negosyo pero nalulugi? Sa ating tulong ko pagbabago mo, aalamin natin ang mga dapat nating malaman patungkol sa pagninegosyo. Simulan na natin. Alam mo ba, pangarap ng halos lahat ng Pilipino ang magkaroon ng sariling negosyo. Ang problema po, marami sa kanila nalulugi. During one of our seminars, tinanong ko po ang aming mga participant, sino sa inyo ang gustong magkaroon ng sariling negosyo? Alam niyo ba? Lahat po sila nagtaas ng kamay. Totoo po yan. Napakaraming Pilipino po ang gustong magkaroon ng sariling negosyo. Pero po, may pangalawa akong tanong. Ito po yung susunod kong tanong. Sabi ko, kailan nyo balak magsimula ng sarili yung negosyo? Ayan, yan ang po malaking problema. Marami po sa kanila, hindi po nila alam kung kailan. Kaya po maraming tao gustong magkaroon ng negosyo pero hindi alam kung kailan o paano. Naku, pasaya po talaga usapang ito. Ikaw, so ngayon, ikaw pag-usapan natin, ikaw mismo habang nanonood ka o nakikinig ka, may tanong ako sa iyo at gusto ko sagutin mo ng mabuti. Ang tanong ko ay ito. Gusto mo bang magkaroon ng sarili mo negosyo? Sige po, malamang tatango-tango ka. Tama? Oo, okay. So, ang susunod kong tanong, pakisagot. Ito po ang susunod kong tanong. Kailan mo balak magsimula ng sarili mong negosyo? To most Filipinos po, balak nila magkaroon ng sariling negosyo pagkatapos po nila magtrabaho, pag nag-retire na sila, o kaya pagkagaling nila sa abroad. Pero ikaw, kailan? Alam niyo po, sa ating pag-uusap patungkol sa negosyo, sasabihin ko sa inyo kung kailan kayo dapat magsimula ng sarili nyong negosyo. Kaya abangan yan, mga kapatid. Okay. Ilan sa mga dahilan kung bakit daw maraming tao hindi pa nagninegosyo at this point in time, iisa-isain po natin yung mga problemang pinagdadaanan ng maraming tao, bakit hindi sila makapagnegosyo. Isa natin. Number 1, sir, wala po akong pera. Kaya hindi po ako papagnegosyo, wala akong pera. Kaya malabo na talaga po ang negosyo sa buhay ko dahil wala akong pera. Tanong, totoo ba yan? Wala kang pera? Promise, may pera ka. Sample, tingnan mo yung wallet mo, may pera. So, may bank account ka, kahit konti, may pera yan. So, ang problema yan na sinasabi ng napakamarami, yan po sinasabi ng napakaraming tao, kaya daw di sila nagninegosyo, walang pera. Punta tayo susunod. Sir, ayoko magnegosyo, baka malugi. Kaya sir, hindi po ako nagninegosyo, kaya kahit gusto ko magnegosyo, natatakot po sir ako eh. Baka malugi, yung konti kong naipon, mawala. Kaya sir, wag na lang kahit gusto ko. Malabo, ano? Gusto, pero wag. May kilala ka bang ganyan? Malamang habang nanonood, nakikinig ka ngayon, nararamdaman mo na parang ikaw yung pinag-uusapan namin. Okay lang po yun. Kasi po, pananaw po namin sa TV show na to, bato-bato sa langit ang tamaan, buti nga, malamang ikaw tong pinag-uusapan natin. And we hope after this talk or after this week, meron ka ng malinaw na pangunawa patungkol sa negosyo. Sir, ano pa ibang dahilan? Bakit maraming tao hindi nagninegosyo? Ito yan. Sir, baka mabaon ako sa utang. May utang na nga po ako, pag nalugi ako, mangungutang pa ako, mababaon ako sa utang. At sigurado ko, marami na kayong kilala, nung magnegosyo, may pera. Nung makatapos magnegosyo, baon sa utang. Bakit? Nalugi. Totoo po yung concern. Ano pa ibang concern? Bakit maraming tao ay magnegosyo? Ito po. Sir, baka mawalan na ako ng social life. Sir, ano naman yan? Totoo po yan. May mga tao po yun ang pananaw. Sir, alam ko po ang negosyo, medyo maraming dapat gawin, maraming dapat intindihin. Eh, baka maapektuhan na yung time with my family, time with my friends. Eh, panay ang oras mailalagay ko sa pagninegosyo. May mga tao po, yan po ang dahilan. Kaya ayaw magnegosyo. Ano pa? Sir, hindi ko alam kung paano eh. Sa totoo lang ho, isa ho sa pinakamalaking dahilan bakit maraming tao ayaw magnegosyo, hindi nila alam kung paano. At dahil po dyan, nakukontento na po silang maging empleyado. Yan po isa sa pinakamatinding dahilan. At malamang kung empleyado ka, nakikinig ka. Yan ang dahilan mo. Gusto mo, kaya lang hindi mo alam. I have a good news for you. For this week, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat nyong malaman kung anong dapat gawin para magnegosyo ka. So, ibig sabihin ito, susolusyonan ko na. Okay, para hindi nyo na maging problema yan, pag-uusapan natin ang dapat nyong malaman para magkaroon kayo ng sarili nyong negosyo. At kung ano pang dahilan. Pero ito tanong ko.
Ikaw, ano dahilan mo? Sigurado ko may dahilan ka. And I hope, kung meron ka mang problema patungkol sa pagnenegosyo, please, magpadala ka ng tanong. Padala nyo po ang tanong nyo sa Tulong Ko Pasa Mo Facebook. Mag-message po kayo, private message po doon para matanggap po namin. At sa mga susunod na araw, lalo na po sa Friday, ito po yung panahon na binibigay po natin sa pagsagot ng tanong, masagot ko po yung mga tanong nyo. Ang hiling ko lang po, tamang-tama ngayon, Lunes pa lang, padala nyo na ang mga tanong nyo para mabigyan ko po kayo ng pagkakataon na masagot ang tanong nyo because alam ko po, bawat isa sa inyo, iba-iba ang problema patungkol sa negosyo. Kakaintindihan po tayo. Yan po ang mga dahilan. Now, ang pangarap ko po isang araw, ito po pangarap ko po, na Pilipino, isa sa pinakamayayaman na tao sa buong mundo. Yan po ang pangarap ko. Siguro tanong nyo, paano namang mangyayari yan? Huwag kang mag-alala, may solusyon po ako dyan. Ano ang gagawin? Dapat po magnegosyo ang mga Pilipino. At naniniwala po ako pag ang Pilipino natuto magnegosyo, isang araw yung pangarap natin na abutin ng pinakamataas na potential ng ating buhay, mangyayari. Nakaintindihan po ba tayo? Yun po ang gusto kong mangyari sa buhay natin. Okay? Magtulungan tayo para solusyonan ang problema ng bayan. Sagutin po ang tanong, bakit maraming tao nagninegosyo pero nalulugi? Punta lang po kayo sa aming Facebook. Please send your answers and solutions to our Tulong Ko Pasa Mo Facebook. Who knows? Yung susunod na sagot nyo na o yung suggestion na ang aming mabasa. Bukas naman po, sasagutin po ang tanong ng bayan, bakit ba maraming tao nagninegosyo pero nalulugi? Diyan lang po kayo dahil susunod na nakaka-inspire na kwento ng isang miracle worker. Magbabalik po ang Tulong Ko Pasa Mo sa TV5. Ang breast cancer ang pangunahing uri ng cancer na nagiging dahilan ng kamatayan sa mga kababaihan. Nagsisimula ito sa simpleng bukol at kadalasang walang nakakabahalang sintomas. Huwag mag-alala dahil ito ay maaaring magamot kung ito ay maagang matutukoy. Kumonsulta na sa doktor at magpasailalim sa mammogram screening bago pa man ito magdulot ng sintomas. Ito ang aksyon ng World City Medical Center. Ano ang aksyon mo?